what's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayo napakainit na reaction video about nga dito sa resback ni Makagago dito kay Wamos. At alam naman natin kahapon lamang na tinira ni Wamos nga etong si MG, na kung saan sinabi nga ni MG dito na wag ka nang makialam, Wamos. Kumbaga away nila yan ni Pio, wag ka nang sumausaw. Pero ang ginawa ni Wamos, pinagpatuloy pa rin niya etong pagtira nga niya kay MG. Kaya naman rumesback ngayon etong si MG. At tara mga kapenyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay natin panoorin dito kay Makagago. What's up, man? Meron akong matitinding pinaglalaban. It's not about dissing anymore. It's about buksan ko yung mga utak nyong lahat. That's my main goal now sa pagbabalik ko sa social media. Grabe mga kapenyo, Makagago is back again in social media, Talagang nagbabalik na nga etong si Makagago. At sinabi pa niya dito na ang bear month nga raw ngayon kanya, At sino mang titira o magbabanggit ng kanyang pangalan, talagang hindi palalagpasin ni Makagago. Hindi to sa paninira, pagbukas to sa mga putangin ng utak nyo. Walang alam sa sombrero. Wamos, hindi ka pa pinapanganak na kasombrero na ako. Alam mo legit, pag ibinigay ko sa'yo, pag pinakita ko sa'yo yung new era ko, mas matangkad pa sa'yo. Legit. Utang na, Mga new era collection ni MG, mas matangkad pa kay Wamos. Matindi yun, Man, kaya kang tabunan yung buong pagkatao mo ng new era ka. Real talk, man. Hindi na lang ako nagkakap because I'm old now. Hindi na ako yung dating ako. Kung sino mga kahombre ko nakakilala sa akin, you guys know na mahilig ako sa cap. I used to use caps every damn day. Diba? Hanggang sa sunugan days ko, before that, lagi ako naka-new era cap. Lagi ako naka-baseball hat. Wamos, ikaw, kung mahilig ka man sa cap, siguradong cap-kapan lang. Kasi yung totoong mahilig sa cap sa inyong magkapatid ay si Awit. Totoo yan mga kapenyo, Alam nyo si Awit, ang mga collection nito, vintage cup. Mahilig din naman etong si Wamos sa cup. Nakikita ko rin siya nagka-cup minsan. Pero hindi katulad talaga nitong kapatid niya na si Awit na talagang napakadami, Collector talaga itong si Awit. Katunayan nga, bumibili pa ng mga vintage na mamahalin yan, Definitely hindi ikaw si Awit, ikaw si Wamos, okay? Hindi ka nagka-cup talaga, man. Real talk, inamin mo rin naman. Huwag mong i-assume na hindi ako nagkakap kasi tanga ka at kakainin mo lahat ng pinagsasabi mo ngayon sa matindi kong real talk, man. Sabi mo wala... Kambata ka, Wamos. Ito na sinasabi ko. Tigok ka ngayon dito kay Makagago. Kung alam sa business, how do you know na wala akong business? Alam mo, Wamos, hindi lahat. Nakangiti ako, You know what I mean? Hindi lahat ng nakikita mo sa social media ay totoo. You know what I mean, man. Come on, guys. Kaso, lahat ng nakikita nyo sa akin, totoo. So, paano ako malalagay sa posisyon kung nasan ako ngayon kung wala akong negosyo? So ayan mga kapenyo, question na nga neto ni MG ngayon dito si Wamos na kung paano nga naman siya mailalagay sa pwesto na yan kung hindi nga siya maraming negosyo, Kumbaga kasi sinasabi nga ni Wamos na walang alam, etong si Makagago pagdating sa mga caps at sa mga negosyo, na kung saan pinabulaanan naman ito ni MG dito. At sinasabi nga ni MG na hindi ka pa tao, nagko-kolekta na ako ng mga cup, which is sinasabi nga niya dito yung mga new era cup. Pero iba rin kasi yung mga vintage cup, iba rin yung mga Jordan cup, na kung saan yun yung sinasabi kong tumataas. Yung sa new era kasi bihira or baka nga wala pa, parang kakatiting lang yung mga tumataas talaga na presyo sa new era. Pero pagdating sa mga vintage Jordan, yan talaga mga kapenyo, 200% yan. Tumataas talaga yan. Ang tanga naman ng salita mo. Tama ka. Wala akong alam sa negosyo, wala akong negosyo. Kasi hindi lang business ang meron ako. Marami akong investment. Nag-evolve na ako from negosyante, investor na ako ngayon. I'm not talking about 500Ks, 600Ks, 1 millions. Come on, girl.
Hina mo, man. What the hell? Pero sana naman, suportahan niyo yung kapwa niyo Pilipino na nagbi-business dito sa Pilipinas nang nakatulong naman sa mga tambay. Paano ka susuporta sa kapwa Pilipino mo kung ganitong klase yung mga produktong ibebenta? Nakikita nyo naman, I'm not freaking stating kasinungalingan eh. So, oo nga naman mga kapenyo, no? Kung babalikan natin itong mga cups na to, ang dami talagang comparison na pinaggayahan ng produkto ni Pio. Na kung saan mga kapenyo, yung colorway na lang. No? Kung titignan nyo talaga yung colorway, halos talagang kahawig na kahawig mga kapenyo. No? Pangalan lang talaga yung binago dito. Katulad no, yung pistons, nasa taas yung logo na bilog, yung original nasa baba. Sila naman, nilagay nila doon sa may taas, sa may bandang tambay, no? Hindi na lang nilagyan ng tambay sana, wala na lang yung bilog para at least naman, tsaka yung color, no? Dapat binago talaga para hindi naman halata na may pinaggayahan sila. Hindi katulad dito talagang pwede mo ikumpara gayang-gaya talaga Ano naman, I'm not freaking stating kasinungalingan eh. Paano mo tong mga produkto na tong mga lahat na to na ginaya, ibebenta sa kapwa Pilipino mo? Tas sa ganung klaseng presyo. Kahit alam Yun nga mga kapenyo, yun yung nakakahiya tayo sa ibang bansa na okay sana magiging proud tayo, no, sa sariling gawa natin, tapos nagtumataas, no, kumbaga nagkakaroon talaga ng value. Kaso yung pinaggayahan kasi yun yung alam nyo yun yung nakakahiya. Paano, yun nga sinasabi ni MG rito, what if pinagmalaki natin yan tapos nasita tayo ng taga ibang bansa na matumataas nga yung value ng sombrero nyo, meron nga kayong pinagmamalaki, gaya-gaya naman kayo, di ba? Nakakahiya naman, di ba? mo sa sarili mo na isang malaking panloloko ang lahat ng to. Because you know na ginaya siya completely, man. Iba po ang inspired sa completely ginaya. What the Totoo hell, yan. man? Ano bang klaseng utak mo, Amos? At sabi mo, proud pa kayo na naibenta daw ito kuno sa mga foreigner. So in short, proud ka pa na pagtawanan yung produktong Pilipino ng foreigner. Kasi kung ang mga mata ko, na Pilipino ko, at mga mata ng karamihan dito sa Pilipinas ay automatically iniisip na itong mga sombrero na to, kopya, lalo na sa ibang bansa, Wamos. And you are proud too na magbenta ng ganung kalidad ng Filipino merch. Proud ka na pagtawanan. What the fuck, man? Oo, yan mga kapenyo, yung Lakers, pinalitan lang ng tambay Pilipinas, no? Tas kulay white din, no? In fairness, yun yung talagang carbon copy no? Kaya talagang diyan siya nabutasan talaga ni Makagago, no? Buti sana kung ganyan yung style tapos binago yung colorway, no? Medyo at least kahit papaano medyo hindi pa ganun mahalata pero ito talagang halatang halata Ano to yun? Lakers to eh. New Orleans Ayan, no? Hornets to eh. Hornets, Are you happy na gano'n ang maging comment sa'yo ng tao sa merch ng Filipino? Is it all about the money lang sa'yo? Kung it's Totoo. all about money lang, ang ibig mong sabihin sa tulong sa tambay, suporta sa Pilipino, ay pera lang, ibig sabihin, hindi ka negosyante. Kinain mo yung salita mo. Alam mo ba ang ibig sabihin ng negosyante? Ibig sabihin, lalaban ka ng patas, original concept, maayos na pamamalakad, saktong presyo para sa mga tao mo, kalidad, and then make sure na babalikan ka ng tao. Hindi yung ibebenta mo na nga ng kabalbalan, ginaya, overprice, pagkatapos nun, hindi ka na babalikan ng tao kasi sobrang mahal. So dito talaga nangangahulugan mga kapenyo na si MG parang ibig niyang sabihin dapat kung maglalabas ka makamasa kung talagang pantambay yan, no? Kung talagang pantambay yung bentahan. Pero hindi yung ganito na talagang overpriced, no? Sabi ko nga sa mga nakaraang vlog ko, wala tayong problema pagdating sa overpriced, pwedeng gawin lahat ni Pio kahit pa magkano yung gusto niya. Pero ang nabutasan lang talaga siya, ang punto lang talaga dito is yung panggagaya, which is talagang nakakahiya sa ibang bansa, no? Pag nakita talaga nila yan, sobrang sasabihin lang ng mga yan, grabe, gaya-gaya talaga mga Pilipino. Yun yung nakakahiya dito. Asan ang utak negosyante mo?
Tapos sasabi mo ako hindi negosyante? Sino kaya sa ating dalawa? Alam mo, siya nga yung nakatulong sa tambay. Eh, yung isa dyan na nagdadak-dak-dak-dak. Nakatulong ka ba sa tambay? Hindi ka naman nakatulong sa tambay, ah. Sobra tong paikot-ikot itong salita na to. Pero wala siyang pupuntahan. Nakakatulong sa tambay si Pio, si MG hindi nakakatulong sa tambay. It's very much misleading. Bakit kamo? Nakakatulong si Pio sa isang tambay. Papaano maa-afford ng isang tambay maging reseller? Actually, 2 buwan, 1 hanggang 2 buwan natutulog yung pera ng reseller kay Pio. Kasi syempre, bibilhin ni reseller yung cup. Tas 1, 2 buwan, ibebenta niya yan sa presyo niya. Tas sasabi mo, nakatulong sa tambay, nakatulong sa sarili niya, Wamos. Sa tingin mo, afford ng tambay bumili ng 1,650 na cup? Tas which mabebenta niya after 1 to 2 months? Sa presyo na gusto niya, 18-20 mil? Pucha, kung tambay ang bumili nun, patay na sa gutom yun. Isa Totoo yun mga kapenyo, no? Yun pa, may punto rin dito si Makagago na talagang sinasabi nga niya mga kapenyo, no? Na talagang hindi nga kayang ma-afford ng tambay yun. 500 nga lang o 1,000. Baka mahirapan na yung mga tambay talagang bilhin yung cup na yan eh, no? Lalong-lalo na para sa cup lang, no? Meron iba talaga eh, syempre kung may 1,000 sila, may 500. Gagastusin na nila para sa kanilang pamilya para kumain sila, no? Kaya yun yung ano rito, no? Yun yung basihan ko dito mga kapenyo, na kung saan eh talagang sinasabi nga ni MG na dapat talaga kung tambay cup yan, eh dapat makamasa yung presyo, no? Hindi yung talagang overpricing. Ang kay Pio naman, para matulungan niya yung mga tambay, ginagawa niyang reseller. So talagang eto nga yung sinasabi ko sa inyo mga kapenyo. May mga kanya-kanya silang opinion, pero sang-ayon ako dun sa opinion ni MG na wag na lang gayahin talaga yung mga taga-ibang bansa, no? Kumbaga magkaroon tayo ng sariling atin. Hindi yung ganito kasi syempre may masasabi talaga yung mga taga-ibang bansa sa atin, no? Talagang nakakahiya, no? Baka sabihin pa nila o isipin pa nila ang mga Pilipino ay gaya-gaya. So anyway mga penyo, maraming salamat dito sa panonood nyo sa panibago ko reaction video. At kung kayo nga tatanungin ko, ano sa palagay nyo, tama ba ang pinaglalaban dito ni MG, no? Dito kay Pio. Wala namang problema sa pag-overprice ng mga reseller o sa pagtitinda ni Pio, pero syempre ang punto rito, wag na lang gayahin talaga yung mga taga-ibang bansa. Sana sa susunod na maglabas ng version 19 o version 20 etong si Pio, talagang sariling atin na para naman maging proud talaga tayong lahat sa sariling gawa natin. So kung gusto nyo palang mapanood ang full video nito, puntahan nyo na lang kay Makagago. What's up, men? Maraming salamat mga penyo. Kita-kita na tayo sa mga susunod kong vlogs.